Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ang ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ay tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol. At ang pagninilay ay nakatuon sa ating Panginoon bilang mabuting pastol. May mga pagkakataon na para bang sa ating pang-araw-araw na buhay, mas gusto natin ang maging mabait. Natutuwa tayo, tumataba ang ating puso kapag sinasabihan tayo, ang bait-bait mo naman. Pero sa likod nun, sinasabi, sana kunin ka na ni Lord. Diba? Pero hindi. Ang pagiging mabait ay may kakulangan kung ihahambing sa salitang mabuti. Anong ibig sabihin? Ang maging mabait, tahimik, hindi kumikibo, hindi nagsasalita, kasi mabait. Kapag may nakikitang mali, tahimik lang siya, hindi siya nagsasalita, nagsasawalang kibo lamang siya. Kasi nga, siya ay mabait. Kinakailangan dahil sa siya ay mabait, siya ay maging tahimik at hindi nangingialam sa kung ano man ang sitwasyon, sa kung ano ang problema sa paligid. Mabait. Alam mo, yung kapitbahay ko, mabait yan. Hindi kami nag-aaway kasi wala kaming pakialaman. Di ba ang bait? Pero ano naman ang ibig sabihin ng maging mabuti? Katulad ng pinatutungkol natin sa ating Panginoon, mabuting pastol. Hindi lamang mabait, kung hindi mabuting pastol. Mabuti sapagkat kung kinakailangan niyang magsalita, siya'y nagsasalita. Lalo na kapag mayroong mali na umiiral sa paligid at kailangan itong itama, ang mabuting pastol nagsasalita. Hindi siya nananahimik, hindi siya nagsasawalang kibo, hindi niya pinalalampas yung mga mali na nangyayari. Dahil siya ay mabuting pastol, siya ay nagsasalita. Siya ay nangunguna sa pagsasalita para itama ang mali, para ilagay sa ayos ang kawalang kaayusan. Ang mabuting pastol, dahil siya ay mabuti, handang mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ikaliligtas ng kanyang kawan. Hindi niya inuuna yung kanyang sarili para kay Jesus na mabuting pastol. Kayo muna bago ako. Kaya nga diba, inialay niya ang kanyang sariling buhay sa krus para tayong lahat ay iligtas. Tunay na siya ay mabuting pastol. Hindi lamang siya mabait na pastol, kung hindi mabuti sapagkat ginagawa niya ang dapat niyang gawin upang mailigtas at magkaroon ng buhay ang kanyang kawan. Kaya mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Diyos na nagpadala siya sa atin ng isang mabuting pastol na handang mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Na ang kanyang salita at gawa ay makapangyarihan, nakapagpapalaya, nakapagliligtas, nakapagbibigay buhay. Si Jesus ang mabuting pastol. Makakaasa tayo na sa Kanya meron tayong maaasahan. Sabi nga diba, si Jesus na mabuting pastol, handa niyang iwan ang 99 na tupa para lamang hanapin ang nag-iisang nawawala. Kung titingnan natin, itong logic na ito ni Jesus parang hindi katanggap-tanggap. Meron ka ng 99 ships, iiwan mo pa na ba yung 99 para lamang sa isa?
isa lang yun, hayaan mo na. Total, meron ka ng 99. Tama po ba? Pero iba, si Jesus. Mas mahalaga ka kaysa 99. Mas importante ka. Kahit nag-iisa ka lang, hahanapin ka. Talagang gagawa ng paraan si Jesus bilang mabuting pastol na matagpuan ka, na makita ka, na kapag ikay natagpuan, talagang magiging masaya siya. At katulad ng ginagawa ng pastol, kapag nakikita niya ang kanyang nawawalang tupa, papasanin ka niya sa kanyang balikat at ibabalik ka sa kawan. At magdiriwang at magsasaya ang buong kawan. Si Jesus ang tunay nating mabuting pastol. Kung sa pakiramdam mo, ikay napapahiwalay. Kung sa palagay mo, ikaw ay naliligaw ng landas. Kung sa palagay mo, nawawalan ka ng pag-asa. Ang sabi ng simbahan, narito si Jesus, ang mabuting pastol. Lumapit tayo sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. Kung nahihiya tayong lumapit sa Kanya, hayaan natin na Siya ang lumapit sa iyo at puntahan ka kung saan ka nandoroon ngayon. Ganyan si Jesus, ang ating mabuting pastol. Amen.